Welcome back mga kaibigan. Sa channel na ito, pag-usapan natin tungkol sa ignition switch. Ito ay isang bahagi ng sasakyan na nagsisilbing pangunahing control point para pag-activate ng iba't ibang electrical system. Kung ikaw ay driver, auto electrician student, o nais mo maunawaan kung paano gumagana ang ignition switch, panoorin mo ito hanggang dulo. Narito po ang disclaimer na makikita sa screen. Bago tayo magsimula sa pagtalakay tungkol sa ignition switch, kilalanin natin ang mga pangunahing bahagi ng system ng ignition switch. Battery, pinagmulan ng kuryente ng sasakyan ng 12 volts para mag-start ng makina at mag-operate ng electrical system. Dito naman tayo sa main fuse box. Dito nakakabit ang high amperes fuse tulad ng 50 amperes, 80 amperes, 100 amperes, 120 amperes at depende sa brand at modelo ng sasakyan kung anong klaseng fuse ang nakakabit dito. Para sa lahat ng electrical system, ang fuse na ito ay nagsisilbing protection laban sa short circuit o overcurrent. Ito naman ang secondary fuse. May key 2 5 amperes fuse at key 1 5 amperes fuse. Ang bawat fuse ay nagbigay ng hiwalay na protection laban sa overcurrent o short circuit upang maprotektahan ang ignition switch at mga kaugnay na control circuit. Ignition switch ay isang multi-position electrical switch kung saan dumadaloy ang electrical current ayon sa key position. Accessories, on at start. Ito naman ang relay. Relay 1, relay 2, relay 3 at relay 4. Sa ignition switch diagram na ito ay may 4 na relay na ipinapakita. Ang diagram na ito ay halimbawa lamang. Ang aktwal na bilang at configuration sa mga relay ay nakadepende sa brand at model at electrical design ng sasakyan. Ang relay ay isang electromechanical device. Kapag may dumadaloy na current sa kanyang coil, nagkaroon ng magnetic field na nagpapa-close o magpapa-open ng kanyang mga contact terminal. Karaniwang ginagamit ito para kontrolin ang high current circuit gamit ang isang low current circuit. Sa video na ito sa ignition switch diagram, ipakita natin ang uri ng connection at ang daloy ng kasalukuyan current mula sa ignition switch patungo sa relay. Bago natin simulan, tandaan ang battery ay may ground connection nakakabit sa chassis ng sasakyan. Ito ang nagbigay daan para makumpleto ang circuit. Mula sa positive terminal ng battery, dumadaloy ang kasalukuyan current patungo sa main fuse box. Pagkatapos nito sa main fuse, nahati ang daloy ng kuryente patungo sa dalawang hiwalay na fuse, key 1 5 amperes at key 2 5 amperes. Mula sa mga fuse na ito, ang positive current ay dumadaloy papunta sa tamang key 2 pin terminal ng ignition switch. Mula naman sa key 1 5 amperes fuse, ang positive current ay dumadaloy papunta sa kaukulang key 1 pin terminal ng ignition switch. Kapag inilipat ang ignition switch sa accessory position, ang positive current mula sa ECC pin terminal ng ignition switch patungo sa terminal 86 ng relay 1. Kapag inilipat naman sa on position, ang positive current mula sa on terminal pin ng ignition switch ay dumadaloy ang positive current patungo sa terminal 86 ng relay 2. Bukod pa rito, mula rin sa on position terminal pin ng ignition switch, ang positive current ay dumadaloy patungo sa terminal 86 ng relay 3 at relay 4. Sa mga naunang nabanggit na key 1 5 amperes at key 2 5 amperes fuse, mayroon din dalawang fuse na mas malaking amperes, 50 amperes fuse ignition 2 at 40 amperes ignition 1. Mula sa main fuse, ang positive current ay dumadaloy patungo sa dalawang fuse na ito. Mula sa 50 amperes fuse ignition 2,
ang positive current ay dumadaloy patungo sa terminal 30 ng dalawang relay, relay 3 at relay 4. Samantala mula sa 40 amperes ignition 1, ang positive current ay dumadaloy patungo sa dalawang relay, terminal 30 ng relay 1 at relay 2. Sa kabilang dako, ang terminal 85 ng lahat ng relay, relay 1, relay 2, relay 3 at relay 4, pinagsama-sama sa isang sulong koneksyon ang negative wire at ang nasasabing koneksyon ay direktang nakakabit sa ground ng chassis ng sasakyan. Sa terminal 87 ng bawat isa sa apat na relay, ito ay power output papunta sa mga circuit system. Dito nakakonek ang starting system. May video na po ako ginawa. Pwede ninyo po ito panoorin sa channel ko. Ito ang ignition switch diagram na aking nabuo batay sa masusing pananaliksik sa automotive electrical diagram. Ipakita natin at ihahambing dito ang pagkakaiba ng system na walang body control module at ang system na may body control module. Sa diagram na ito, ipaliwanag natin kung paano gumagana ang ignition switch ng sasakyan walang body control module. Ang ignition switch gumagana sa purong kuryenteng connection lamang. Kapag nasa ECC position and on position, ang ignition switch, ang positive control signal ay dumadaloy patungo sa mga relay coil at nag-energize ang mga coil sa pamagitan ng terminal 86 at 85. Dahil dito nagsasara ang kontak ng apat na relay sa pamagitan ng terminal 30 at 87. At dito dumadaloy ang positive current patungo sa mga circuit system. Dito naman tayo sa ignition switch na may BCM. Ito ang body control module. Ito ang terminal A at terminal B. Ipagpatuloy natin ang connection at ipaliwanag natin kung paano gumagana ang body control module sa ignition switch sa part 2.